kaya tinawag ng cosmic anthropology, pinag-aaralan ng cosmic principles, universal principles as expressed through the thoughts, feelings, and behavior of people. So including natural laws as part of how are we expressing these natural laws through our work, actions, mga social patterns, mga kaibigan, relationships. Sige. Professor Felipe De Leon Jr., professor po ng Cosmic Anthropology, Art Studies, Humanities, napakalawak po. Marami po tayong maaaring pag-usapan. Minsan, musika, musician pa. Magaling pa mag-drawing at mag-painting. Idol. When I grow up, I want to be like him. I also like If I grow Joey. When I grow up. If I grow up. People like us never grow up. Oo nga eh. So we were always excited about life. Excited about something. Mga teacher po ang karamihan na manonood nito. Hindi ko alam if they still find teaching exciting or just a job or it's something that they compartmentalize. Itong hanap buhay ko pero iba yung buhay ko, tunay na buhay ko. Minsan disintegrated masyado kasi yung nature of teaching ngayon disintegrated. May subject para dito, may subject para dito, may oras para dito. Masyadong sabog ba? Medyo natatawa nga ako kasi merong isang teacher na galing sa abroad, PhD, PhD graduate. Sabi niya, I'm applying to teach in your Department of Humanities. Kasi meron akong integrated approach to the teaching of the arts. Integrated approach. Sige, binigyan namin ng chance. He'll employ for 1 semester. Ano ba yung integrated approach? Yung pala integrated approach niya to the teaching of the arts, for the first 15 minutes, music. Second 15 minutes, visual arts. Third 15 minutes, architecture. Last 15 minutes, literature. Anong klase integrated yun? Ibig sabihin, kinuha lang nila sa isang buong oras yung lahat ng subjects na yun. Pero hindi talaga nagkatagpo-tagpo yung mga arts. Natawa kami. Yan pala integrated sa kanya. Parang parang pagkain Pinoy. Kunyari, fiesta. Lahat ng ulam ilalagay sa mesa. Ayan ang magandang pag-usapan. Integrated ba yun o hindi? Ganito natin i-integrate yan. Kasi nga, ibang-iba ang konsepto ng mga taga-Europa at Amerika sa paraan ng pagkain. Ano sila expert-driven. Meron isang specialist na siya nagdidictate kung anong gagawin ng tao. Ang kumakain sa kanluran ay consumer. Wala siyang choice. Hindi siya kasali sa pagpapasya kung ano yung unang kakainin niya. Yung host ang gumagawa noon, o kaya yung representative ng host, yung waiter. Ilalagay sa mesa mo, unang-una, appetizer or soup. May sequence. May sequence yan. Fixed sequence yun. Pagkatapos salad, and then climax niyan ay main dish. Ang susunod dyan, dessert. Pag sinilbihan ka ng kape o tsaa ng Amerikano, that's the end. Tapos na yun. Yung structure na yan din ang makikita mo sa kanilang musika. Yan ang basic thought pattern ng mga kanluran yun Merong definite beginning, middle, and end. Ang tawag dyan ni Edward Hall ay the ta-ta-ta-ta culture. Ano? Ta-ta-ta-ta? Yan, anthropologist to, Edward Hall. Pero sabi niya, American European cultures are a ta-ta-ta-ta culture. Kasi minamarkahan talaga ang umpisa. Sa korte, bang, yung gavel. Pag matatapos na, bang pa rin. Maski sa physics, ang paborito nilang theory, the Big Bang. Ganyan ang Western culture. Sa music, meron silang definite introduction. Tapos may climax, tapos mayroong coda, yung talagang ending. Sa pagkain, ganun din. Sa pagkain, ganun din. Yung ta-ta-ta-ta, yan ang umpisa ng music ni Beethoven. Ta-ta-ta-ta, markado talaga. Ta-ta-ta-ta. Yan ang ginamit na metaphor. Para emphasize na yan ang kulturang hindi pwedeng hindi mo markahan ang beginning, middle, and end. Sapagkat ang konsepto nila ng time ay finite. May limitasyon, may umpisa, may simula at wakas. Hindi ganyan ang Pilipino. Wala tayong ganong konsepto na may simula at wakas ang panahon. The world has always been and will always be. Wala tayong konsepto ng first creation Konsepto natin,
nagawa ang tao, pero meron ng daigdig to begin with. Hindi yung out of nothing. Kaya ganun din. Ay, wala tayong concept of beginning, middle, and end. Kaya yung pinaka-popular mong kanta sa lahat ng nalalaman ko mga kanta mo, walang hanggang paalam. Sapagkat wala talagang katapusan ng Pilipina, maski na nagpe-fade out lang. Hindi yung talagang definite na ending. Ganyan din ang pagkain natin. Wala talagang simula. Ano sa'yo simula nun? Nandyan lahat ng pagkain. Sa fiesta, di ba? Doon lahat. Nandun lahat. Ano ang beginning nun? Ikaw, pwede kang kumain ng soup. Yan ako, maaaring mag-umpisa ako sa dessert. Si Pauli naman, maaaring inumpisa niya yung ulam at saka yung mangga, pinaghalo niya. And you can see, no, na mas kinapakagaling ng cook, hindi siya nagdidictate kung ano kakainin natin. We have a free choice. At pwede natin baguhin yung lasa, merong suka, may toyo, may patis dyan, may sausawan dyan. Merong main cook, pero we are all co-cooks, all co-creators. Kitang-kita mo na ang kultura natin ay hindi expert-driven, kundi participatory. Ang laking difference. Sa lahat ng ginagawa natin, ganyan din. Ang counterpart niya sa visual arts, kaya pag tuturo ako tungkol sa pagkain, tinuturo ko rin yung visual arts, yung Larry Alcala's Slice of Life. Nandun ang lahat. Mamili ka lang kung ano yung gusto mong tignan. Musika natin ganyan din. Hindi sa ang climax. May yung saranggoli ni Pepe, nasaan ang climax na ta 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 ra 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 ra. O yan. Climax yun. Ta 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 ra 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 ta ta ra 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 ta ra 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 ra. Walang isang climax yun. Parang yung pagkain natin, ang dami-daming climax. O yung climax mo, iba sa climax o iba sa climax mo. All at the same time. Very complex. Matud nila ako nila. Da-da-da-da-da. Madami siya. Parang permutation eh. Hindi yung isang motif dine-develop mo hanggang makarating sa climax. Diba? Yung bayan ko, Tima, hindi ano yan eh. Hindi yung parang isang motif lang na dine-develop mo hanggang parang, di ba ang Beethoven developmental hanggang ma-consummate yung gamit ng isang theme. Sa atin hindi. Ang bayan kong Pilipinas, hindi na mauulit yan. Ang susunod, tarararararararan. Tapos, wala, permutation eh. Parang A gives rise to B, B gives rise to C, and C. Moment. Yung idea of the moment. Hindi yung nagdedetermine na isa, tapos yun ang magagaling yung train of sequences na galing doon sa umpisa. Kaya kung gagawin ko Italiano yung bayan ko, ganito lalabas niyan. Gagamitin ko yung isang motif. Tarararararararan, larararararararan, larararararararan, lalalalalalalalan. Inulit mo yung motif. Inulit yung motif. Binabago-bago ko. Ganyan ang Italiano, ganyan ang Western culture. Kaya nga fragmented eh. Tayo hindi, one lead to the other hanggang makonsider mo yung kabuuan. Ibang-iba pagtingin. Sa Western culture, pati nga yung pagkain, hindi na makikita mo sa fairy tales. Once upon a time. Talagang markado yung beginning. Tapos, kinasal si prinsipe at saka si prinsesa, yun ang climax. Then, markado yung huli, they live happily ever after. Pareho na yung structure ng Happy Birthday na tarararan, 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 na intro. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Climax. Da-da-taran, tarararan, tarararan, tam-tam. The same structure. Western thought, ganyan talaga. Kasi ang tingin nila sa mundo ay finite. Eh, kayo wala hanggang paalam mo. Paano magiging finite yun? Pag nagbabay ang Pilipino, babay na sa bahay, babay pa sa labas, sundan pa sa bus na ganyan. Tapos mamaya babalik kasi naiwan yung cellphone. Yung pag-uumpisa natin, hindi mo rin alam kung kailan mag-uumpisa isang meeting eh. Fade in eh. Like people coming in trickles. Mag-uumpisa na pala. Kagaya ngayon, hindi natin nag-uumpisa na pala yung recording natin. Ang tingin siya, the way school is executed dito sa Pilipinas, no? The way it's structured, the way it's ordered, what can you say about it? Para tayong pabrika. Kasi, yun lang proseso na umpisa ng isang subject. Tapos hindi pa na de-develop ng gusto yung isang idea, magre-ring na yung bell. Tapos susunod, gano'n na naman. Hanggang putol-putol.
Ang hirap niyan for learning. Oh, para schizophrenic, ano? Oo, kasi bago mo pa lang natututuhan yung, saka pa lang nakakasakay sa isang subject, pag medyo tumagal-tagal na, mag-warm up ka muna eh. Hindi ka pa nakakapag-warm up, putol na. Totoo. Yeah. Sa yung psikolohiya ng pagkatuto, no? Kailangan talaga ulit ng ulit, hanggang sa makuha mo yung konsepto, maging bahagi na ng pag-iisip mo, saka pa lang lalabas yung mga bagong ideas. You have to develop skill first bago ka maging expressive. Pag hindi pa bumaba yung skill na yon, hindi ka magiging expressive. Kaya yung creativity magsasuffer. Ang kasi, ang tao, we are homo faber, or human beings are makers, symbol makers, no? Ibig sabihin yan, ang pinakamadaling paraan ng pagkatuto ay buuin mo yung istorya, huwag mong puputulin. Ayaw natin ng may napuputol na istorya. Imagine, bibitin mo yung istorya. We like anything to be continued. At sinusundan natin, ano nangyari. Kaya, yung holistic tendency ng isip na yon, kitang-kita sa mga experiment na merong 3 corners na ganyan, ng triangulo, no? Isang ganyan parang photo corner, pero pa yan. Alam mo yung pag tinignan ng mga tao yan, ang nakikita nila triangle, wala namang triangle doon eh. Kasi ayaw natin ng napuputol, ayaw natin ng fragmented eh. Gusto natin yung buong istorya, buong kwento. Kaya ngayon, delikado ang chismis. Kasi maraming kulang yun eh. Fragmented yun eh. So dadagdagan natin. Mapapasama ngayon ng kwento kung ano na nangyayari. So ideally sa school, ang pag-aaralan is complete thoughts. Complete thoughts dapat. Or complete skills. Pag hindi complete thought, alam mo, merong mild shock na nangyayari sa puso eh. Sa isip ng tao. Bitin eh, no? Bitin. Oo. Tapos? Para bang very excited kasi sa isang detective story o kung anong love story, biglang pinutol, abangan ang susunod na kabanata. Siguro, very jolting yun eh. Pag nanonood ng mga teleserye. Oo nga, oo. Diba? Saan mo may nangyayari sa yun eh. Nangyayari, oo. At saka yung in-depth learning, wala na. Kaya napakababaw ng pagkatuto ng mga kasi pag may pinag-aralan ka, tapos nakukuha mo yung konsepto na buo, yung detalye niya, ikaw naman dadagdag, madali na lang eh. Exacto. Like when we get the logic of reading, you read the rest of your life. And you improve your own skills on your own. Oo, yes. Pero kung putol-putol, parang hirap. Kung putol-putol? Hirap tutunan. Kasi hindi nabubuo yung konsepto. Hindi nabubuo, Kailangan talaga kung may yung pag-aaralan, buong umaga. Oo. Isang subject lang. Kaya gusto ko yung workshop eh. Napansin ko, mga 3 oras ang kinakailangan para talaga masakyan mo isang konsepto eh. About Tama 3 hours, no? About 3 hours. Kasi kahit sa rehearsals, sa music rehearsals, mga 3 hours effective talaga eh. Tama yan. Lalo na sa choir. First hour, warm up pa lang ng posisyon. Tapos yung pyesa pa, 2 hours at least yun. Tama yan. Tapos drill. Kaso hindi ganyan ang mga instruction. 45 minutes 40, ang klase. 40 minutes. Ideally, warm up pa lang yun. You're just getting into the learning, Ang structure kasi sinusunod dyan parang sa pabrika. Oo. Na talagang, tapusin itong part ng coaching ito, tapos susunod na ito, ganyan. Yun ang model natin, mechanistic model. Saka content-oriented, hindi siya learning-oriented. Hindi siya learning-oriented. Diba? Hindi learning-oriented ng eskwelahan eh. Ang isang, actually, hindi lang yan eh. Ang isang fragment, ay yung mismong nasa classroom ka. Classroom learning is a very, very minimal learning experience. Kasi, very mental at abstract. Wala sa konteksto. Tuturuan ka ng isang bagay na wala sa konteksto. Tuturuan ka rin ba ng ballet. O what is ballet? Ano yung, maski na nga folk dance eh. Pero nasa classroom ka. Paano mo ma-demonstrate yun? Basically, abstract mental learning ang pwede sa classroom. Memorization ng facts, detalye. Pero, nasaan yung mga ibang bahagi ng pagkatao mo ron? Kasi hindi naman tayo mental lang eh. Ang dami-dami nating klaseng intelligence.
Hindi pwedeng hiwalay yung mental learning, learning what, developing linguistic saka mathematical intelligence. Hindi pwedeng ihiwalay yan sa musical, spatial, Emotional. interpersonal, kasi pag pinaghiwalay mo yan, ayun, yun ang tinatawag ng fragmented learning. Pagdating ng ibang, halimbawa, meron ng oras para sa PE, o naman pag-aaral mo para sa katawan naman. Dapat talaga pinagsasabay yung sa isip at saka sa katawan. O kaya, pagka nag-aaral ka ng let's say mathematics, hindi mo ihiwalay yan sa mismong sa palengke, no? Nabibilang mo na talaga. Pagka wala yung mga objects na yon, ang tagal maintindihan yung mga abstract numbers na yan. Samantalang sa Batangas, meron silang tinatawag na rigaton. Mga bata, nanonood sa nanay nila, nagtitinda ng isda, at habang nagsusukli, kumakanta. Rigaton ang tawag doon. Ano kinakanta nila? Mama, bili na kayo ng aking isda, ito ay sariapa, galing sa ganyan. Natin ko yung sasabihin ng isang tindera, pakanta. Madaling maalala. Madaling maalala. Tapos yung mismong pagbibilang, nakikita ng mga bata, kabisa sa may mga anak nila, ganun din, may kasama mga objects. Hindi yung abstract. So one of the basic uses ng palay, bigas, kanin for learning, gamitin siya as counting objects. Yes. Di ba? Yung sinasabi kasi na, estimate how many grains of rice para mabusog ka. Di ba? Exactly. Di ba? Saka pag nagbibiling ka na may hinahawakan ka, Hinahawakan ka. ang laking bagay noon. Kasi kung hindi man matanda na isip mo, ano nga ba yung bilang kong gano'n? Association din, ano? Kasi sa piano, kung isa nakalimutan ko na yung pieza mentally, hindi ko ma-rehearse mentally, pero kamay ko, alam pa. Alam na kamay mo. Totoo. Meron kasi muscular memory. Imagine kung habang nag-aaral ka, kasama lahat yung mga ibang levels ng being mo, instead of fragmenting them, magkakaroon ng mga insights na mas madali. Mas malalim. Mas malalim. Oo. Sabi kasi ng isang writer na nag-aaral ngayon tungkol sa Renaissance, bakit daw nagkaroon ng burst of creativity sa Renaissance? Paano? Nagkaroon ng synergy ang iba-ibang fields. Nagkaroon ng, dahil sa Medici family, ang Medici family in-sponsor ng mga artists, mga intellectuals, mga scientists. Nagkaroon sila ng talagang napakaraming naging interaction, no? Sabi nitong writer, no, ang creativity, ang pagkamalikhain ay galing sa intersect ng mga iba-ibang fields. Kaya ngayon, pag intellectual ang hinahasa mo sa eskwelahan, paano ka magiging creative? Kung yun lang. Kung yun lang. Dapat kasama yung mga ibang levels. At ang Pilipino, lalo pa. Dahil sabi ni Dr. Flavier, ang pinaka-epektibong panggagamot sa Pilipino ay yung tinutugunan mo lahat ng sentido. Yun ang sabi niya, address all the faculties, address all the senses. Kaya hanggang yun, ang albularyo, paborito ng mga Pilipino sa probinsya kasi ang albularyo may pinaiinom na sa iyo, may pausok pa, may orasyon pa, may hilit pa. Napakabilis na gumaling ng Pilipino pagka ganyang Tapos advice ka pa. Oo, multimodal ang approach. Multimodal. Kaya nga, sa learning ganyan din. Holistic learning. Ang hirap kasi ng, imagine, mental. Wala, hindi ma-imagine ko ano yun. Abstract masyado. Lalo pa ang mathematics. Problema kasi sa mathematics, sa lahat ng klase ng symbolism, mathematics ang pinaka-abstract. Walang relasyon yung symbol sa sa signified. Sa signified. Oo. Hindi kagaya ng ng symbolism ng sining. Yung symbol niya at saka yung ideya, magkatugma talaga. Meron tinatawag si T.S. Eliot na objective correlatives. They correspond each other. Halimbawa, nagagamit mo ba yung tinatawag na whole tone scale sa music na panay whole tone, no? Pag gusto mong karoon ng yung feeling of uncertainty, yun ang gagamitin mo kasi walang center of gravity yun eh. Talaga nagko-correspond yung dalawa. Oras na gamitin mo yun, talagang makukuha yung uncertainty dahil ginamitan mo ng whole tone scale, yung walang center of gravity. O kaya, ganito sa art, pag meron kang idea of infinity, ang pakikita sa iyo is starry night. At talagang limitless expanse of the sky sa gabi. Lalo na, nandun ka sa ibabaw ng Mount Apo, no?
kitang-kita mo, talagang makukuha mo yung idea ng infinity eh. Sa mathematics, isang maliit na langgam na gano'n gagawin sa iyo. Ano infinity ron? Yung is parang 8 na gano'n? Walang relasyon. Kaya talaga matagal matututo ang mga bata at nakaka-intimidate. Paano ito? Mahirap eh. Recommendation ko sa mga teacher nun, Oo. gawin yung Codigo yung classroom. Oo. So, yung whatever it is you're trying to impart, point out an example in the room. So, kahit wala kang libro, pagtingin ng bata, abscissa, intersection, 90 degrees, ganun yung, make it concrete. Parang ganun. Hindi lang yun eh. Tama yan, no? Pero, tingin mo yung intellectual learning divorced from the moral aspect. Kasi, sa community mo natutuhan yun eh. Yung morality. Education within the community. Doon mo nadidisiplina ang emosyon. Baka maingay dyan. Kanta ka, pero ganito, sabay ka rito. At tututunan ng music at the same time yung values education, kasabay na dahil sa community learning eh. Sa eskwelahan, iba yung values education. Sa music, iba lahat yun. Kasi sa pasyon, halimbawa, sige kumanta kayo yan. Huwag mo masyadong ilalakas yung boses o kasi natatabunan mo siya. Tapos, yung patience, kasi magdamag kayong kumisang kailangan magpasa ng pasyon. Natututuhan mo yung tiyaga. No? Pero sa eskwelahan, abstractly, magtiyaga kayo, lecture, sermon, walang application. Samantalang doon sa nagpapasyon ka, natututuhan mo yung buhay ni Kristo, tapos talaga yung devotion, parang penitensya yun eh. Hanggang gabi, tatagal ka ba hanggang umaga? Tapos, at the same time, busog na busog ka, maraming pagkain. Alam mo kung natutunan mo yung ways ng community. Kaya ang recommendation namin sa mga schools for living traditions sa NCCA, talagang education in the community at hindi classroom. Non-formal education is really the best for Filipinos. Kaya lang, wala tayong magagawa. Nandiyan yung formal education system. So kung pwede, integrate na. Dapat lumalabas ng classroom. Tapos 15 minutes. Ganito, 15 minutes. Lang exploration ng nature eh. Yun Paano i-explore ng nature? Pag nasa loob sila ng classroom, libro, yan. Iba yun eh. Iba yung mismo nag-aaral sila ng At yung pag nakita nila yung paru-paro, kakaawa naman ito. Doon mo matuturo yung ecological values. Kasi maaaring matapak. Ingat kayo, matatapakan nyo yan. Ganyan. Sa classroom, wala naman gano'n. Panay-libro lang yan eh. Biology, look at your book. Sa labas may puno. Pero kung nakikita libro. Kaya, read your poetry silently. Diba? Poem, binabasa silently. Poems are meant to be recited. Ba't hindi kayo debatehan kayo sa poem. So, parang balagtasan. Sanayan yung bata yan. Natatandaan ko yung mayroong isang high school professor sa US. Yung mga blacks, nag-underperform. Kasi basically, ang blacks kinesthetic. Yung mga whites visual na visual, kaya nag-excel sila sa academics. Para masolve yung problema, ang ginawa ng professor, tingnan natin paano mapapataas ang self-esteem ng mga blacks na ito. Kasi nga, palagi silang underperform kasi mahina sila sa academics. Kasi napaka-kinesthetic lang, hindi sila visual. Kasi academics usually visual yan eh. Visual learning. Ang ginawa ng professor, kumuha siya ng bola. Okay, unahan kayo ha. Kung sino makasalo ng bolang ito, siyang sasagot ng question ko. Sa una, dinadalian lang yung question para masagot ng mga blacks eh. Ang hinang sumalo ng mga whites, ang bilis yung hinahagot nila, nakakasalo palagi yung blacks. Okay, madali lang yung question, nakakasagot yung blacks. Through time, tumaas yung self-esteem nila. Hanggang nag-aral na sila ng gusto, na-challenge sila. Ganong technique, siyempre, tactile, kinesthetic, physicality. Adding mass to the abstraction. Adding mass to the abstraction. Divorce kasi from from reality, from social, psychological reality in classroom situation. It's an artificial learning situation. Kaya importante yung mga picture, model, sample, field trip. Kasi walang amoy, yung pictures na yan. Kaya talaga iba yung field trip, kitang-kita ng estudyante. Dahil bihira ang field trip kasi magastos. Magastos. You're worried about security, Hindi siya...
Pero siguro naman sa isang campus, makakapag-provide sila ng konting opportunity for that. Dapat siguro merong konting rainforest. No. Ideally, campuses should be smaller, Oo. more campuses, tapos spread out na walking distance. Oo. Yun yung sarap eh. Pero, ayun, we're talking about how we would like things to be. Oo. Oo. Depend. Yun ang ano, dreams. Dreams. Oo. Naku. Isara na natin, sir. Professor Felipe De Leon Jr. Integration, Renaissance, Filipino. Meron lang akong itadagdag pa. Sir, Pamili na lang kasi ganito, no? Para talaga makita natin na talagang hindi mapaghihiwalay, kagaya nga binigay ko kanina, yung pattern of thought sa Western culture, kailangan mayroong definite beginning, middle, and end. Meron bang isang example na, ano, napakaganda, halimbawa, yung panahon ng Renaissance, ang sensibility ng mga tao ron, mahilig sila sa mga bagay na static, balanse, at potential energy, hindi kinetic energy. Yung sumunod na period, yung Baroque period, talagang gusto nila kinetic energy, kumikilos, moment of action. Tingnan nyo iba ang personalities ni Leonardo da Vinci, no? At Raphael, Leonardo da Vinci, Michelangelo, magkakaiba personality yan. Pero lahat sila, wala silang magawa because they were children or sons of their period. Wala silang kawala doon sa idea na kailangan static at hindi moment of action. Kaya maski nagngangalit yung David de Michelangelo, gusto nung kumilos, self-contained pa rin siya, nakatayo lang siyang ganyan, hawak-hawak yung isling, ng ganyan. Samantalang pagdating sa susunod na period kay Bernini, talagang yung moment of action. Raphael, ganun din, mga static. Alam niyo yung concept of motion ni Newton? Yung 3 laws of motion niya, yung interest niya sa acceleration, lahat yan, hindi na Renaissance yun eh. Doon na sa Baroque period yun eh. At saka, anong paboritong mathematics ng Renaissance? Geometry. Sapagkat yun, static na naman yun. Kailan na-invento ang calculus? Yun na nga yung sumunod na period, Baroque period. Dalawa pa naka-invento, si Leibniz at saka si Newton. Why? Kasi expression ng period, ng sensibility ng period na attune sila sa idea of movement. Sa medicine, kailan na-discover yung circulation ng dugo? Baroque period din. Kasi ang idea ng Renaissance, kaya pumapalandit yung dugo, pag nasugatan ka, mayroong air pressure sa loob ng katawan. So, potential energy na naman, static na naman. Kaya lang andar yung hangin na yon pag nabutas. Pero pag hindi, intact yun, hindi gumagalaw yun. Samantalang sa Baroque period, si William Harvey Oswald, 1628, nag-theory siya na kaya tumatalsik yung dugo pag nasugatan ka, dahil umiikot ang dugo sa buong katawan. Although during his lifetime, hindi napatunayan yun, theory lang niya yun. Pero yung nagkataong tama yun. Ang pinakikita ko rito is that mathematics is as much an expression of its period as all art, no? Kasi kailan na-invento ang opera? Hindi mag-iimbento ng opera ang Renaissance kasi opera is pure movement kasi it's drama sung all throughout. Kaya ang opera, lumabas siya ng 1600. Pinakikita ko na pwedeng ituro ang mathematics na ang calculus is about rate of change. Konektado yan sa 3 laws of motion ni Newton. Konektado yan sa art ni Peter Paul Rubens na galawan ng galawan niya mga tao. Konektado yan sa opera. Konektado yan sa circulation of the blood. Iisa lang yan. Parang yung hugis ng pag-iisip, iisa lang, pero manifested in different forms of expression. Yan ang talaga integrated teaching. Ganon din ang Filipino culture. Kumuha ka ng isang thought pattern sa painting, makikita mo, ini-express din niya sa music, so, ini-express din sa pagkain. Anong thought pattern ang nape-perpetuate sa existing school system natin? Pabrika. At saka disintegration. Ginagawang highly specialized lahat. And pag nag-specialize ka, kinuha, mabuti nabanggit mo yan. Kasi yung general physician, marami siyang nagagawa, no? Pero kasi sa factory system, the more specialized you are, mas malaki kita mo. Kaya fragment natin yung GP, nagiging specialista na. Mas mataas ang kita ng neurosurgeon kaysa sa general physician.
Nung araw, E-E-N-T. Ngayon, humiwalay na yung E. No? Iba na yung ophthalmologist sa ear, nose, throat specialist. Tapos, lately, alam ko meron ng left eye specialist at right eye specialist. Talaga? O kasi nga, sa economic system na mechanistic, talagang kailangan i-fragment mo eh. Kasi ibig sabihin malaki kita eh. Malaki kita. What is it in high school that you think poses a particular challenge to teachers? Anong meron dyan? Kasi nung ako, nasa high school ako, yung mga naging kaklase ko, I consider them lifelong friends kahit di kami nakikita. Yung music na nahiligan ko, up to now, I consider it my music. Even the way I dress, hippie ako nung high school, hippie pa rin ako ngayon. Parang my personal culture was formed during high school age. Ano kasi, sa high school, ang lakas ng bonding ng mga kaklase because they belong to one block. Black section. No. So nagiging personalistic ang relasyon. Ibig sabihin ng personalistic. Personalism is very, very different from the individualism of super narrow specialization. Kasi sa narrow specialization, isang aspeto mo lang ang nade-develop. At walang ka na ng contact sa ibang levels ng being mo. Kaya hindi ka nabubuo. Sa high school, it's a community. Your class is a community. Ito pakita ko, no? Yung si Maon Sulaiman, ano yan? Ang galing niya sa Kutyapi. Pero hindi nangangahulugang hanggang Kutyapi lang siya. Kasi paborito siyang barbero sa kanilang lugar eh. At saka imam din siya pag kinakailangan. Ibig sabihin niyo, dahil sa contact niya sa kanyang community, ibang aspeto ng pagkatao niya ay lumalabas. Sa high school, ang mga estudyante nagkakakilanlan bilang buong tao. Kasi pag matagal lang kayong banding, magpatagal lang mag-banding, magkakakilala kayo, ano bang hilig mo, ano bang isipan mo, ano bang damdamin mo, yung pamilya mo. At tapos nagiging personalistic ang relationship. Ibig sabihin ng personalistic, I get to know you as a whole person. Na-affirm ang buong pagkata mo, ganun din sa akin. Eh yung band na yan, napakalakas niyan. And bawat isa sa kanila, nakikita nila yung center of identity nila, o center of gravity nila, yun ang nagiging basis ng personality nila even after high school. Yun ang hindi na-develop sa college kasi fragmented na ang relasyon ng mga tao sa college. Hindi na black section. Hindi na black section. Hindi na nakikita. Samantalang pagka sa high school, talaga nagkakakilala na kayo. So, ano yan? Meron pa nga kayo mga bansag eh. Kasi nga, okay naman, ano yung hilig niya. Personalism yan. So parang, sinasabi niyo sir, it would be good for teachers na take advantage sa pagiging black section. Yes, oo. Diba? Oo. So, nagiging matibay. You can form learning teams. Like kunyari, divide into groups, pag-aralan natin ito, tapos bahala kayo sa isa't isa, mag-alagaan kayo. Mga cells. Cells. Yan yung isang magandang teaching strategy na malalim ang yung kanya-kanyang hilig, magsama-sama sa isang cell. Ganun. Yan, kasi ano yan eh, hindi fragmented ng learning. Kasi hindi nyo nakukuha, tapos pagka nakuha nyo yung, nalutas na yung problema, kung ano na-make yung challenge, nakuntiwan-tiwa kayo kasi lumabas yung creativity ninyo. And therefore, bawat tao nakikilala kung ano yung kanyang galing. Oo. Lalo na kasi sa Philippine culture, kailangan ma-identify natin yung genius ng bawat tao within a social matrix. Within a social matrix. Yung personal identity mo, kailangan ma-affirm within a social matrix. Kaya talagang Filipino culture. Doon lumalabas ang moralidad, Oo. Kasi nagkakaroon ka na ng limitasyon eh. Hindi na pwedeng sarili mo lang. Alam mo nang you're part of a whole eh. At saka isa pa, according to my research kay Dr. Rocaro, pati yung sa Center of CIS ng UP, Center for Integral Studies, nakita nila ang Pilipino mas efficient pag nasa team kaysa sa individual lang. Kasi ayaw ng Pilipino na nahihiwalay sa kapwa eh. Tapos within the team, bawat isa na lumilinaw kung ano yung kaya niyang i-contribute sa buong. Lumilinaw kung kagaya ng team na ito, may kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanyang alam din niya kung saan siya mahina. Alam niya kung saan siya mahina. Kampante siya kasi alam niya na sasalugin siya ng isa. Ganun. Yan ang kabutihan niya. Kaya mamamaksimized dapat yan sa high school eh.